April 7 to April 9. Again, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ako si Martin Pendaflor po. Ako yung isa sa founders ng Acquisition Apps Incorporated. Ang brand po namin ay Tanghali po. Ang aming survey na i-represent ngayong tanghali, ginawa nung Lunes hanggang Wednesday. So this week lang po yan. Mainit-init, mabilis ang balita, mabilis ang survey. Papakita po namin paano namin ginagawa po yan. But bago sa lahat, kailangan po namin ipakita to. So kasama po ngayon si Benice. Say hi, Benice. So siya po yung matagal na po natin kasama. So 6 na buwan na tayo po magkasama. Simula po na mag-start po kami ng aming first conference. So nagpapasalamat po kami sa inyo lahat. Ito na po yung last po na press conference namin for the 2025 midterm elections. Alam na po natin na malapit na po yung election. And sa May, bawal na po magka-press con. But we will be sending a press release kung makukuha niyo po by April 26. Yun po ang aming last release prior to the elections. Our last official release prior to the elections. For now, we will be presenting the results for April 7 to April 9. May mga naglabasang survey po, pero ginawa po ng fieldwork noong Marso. Kami po April 7 to April 9. So, go ahead, Benice. Alright, so bilang pong isa sa mga unang nag-register sa Commission on Elections, and bilang isa po sa gumawa sa Marketing Opinion Research Society ng Ethical Standards on Online Survey, kailangan po namin pakita to. Ang aming pong methodology ay isang online survey gamit po ang aming Tanghali mobile application na may 1 milyong users nationwide. So sa mga bago po dito, baka magtaka po kayo, paano po nakagawa ng ganitong kabilis na survey si Tanghali? Kami po ay meron po kaming application, yung Tanghali app na available sa Google Play Store, Apple App Store, Huawei App Gallery na dina-download po ng mga users po namin. Bawat pagsugot po nilang survey, may points po yan. Ang aming mga survey po na nilalabas sa application, pwede pong current events, entertainment, ngayon po 2025 midterm elections, at meron din po kaming mga branded surveys sa aming mga kliyente gaya ng McDonald's, Mega Global. So ang sumagot po ng respondents, una sa lahat dapat registered voters, class A, B, C, D, E. Hindi po siya inclusive sa upper class lang, middle class, lower income class. Lahat po yan. 18 years old and above, ang aming sample size, 2,400 respondents nationwide. 1.96% margin of error at a 95% confidence level. Ibig sabihin po nito, kahit ulitin namin ang survey na 100 times, 95 out of 100 times, ito ang resulta. Yun po ibig sabihin ng confidence level. Nationwide, ang gamit po namin ay stratified random sampling. Ibig sabihin, we have a quota. Hindi po siya Metro Manila lang. 12%, in fact, 12% lang ang Metro Manila ng registered voters. May quota po kami sa age, socioeconomic status, at sa region sa Pilipinas. Survey period, April 7 to April 9. So, kaya po sabi ko kanina, mainit-init pa po. Kasi no Monday to Wednesday lang po ito eh. Kung gaano kami kabilis mag-nationwide, actually, mabilis din kami mag-face-to-face. Nag-face-to-face survey din po kami. So, habang nag-press conference po tayo ngayon, may mga team po kami sa Luzon, Visayas, Mindanao, na nagsasagawa naman ng mga regional face-to-face survey sa mga kongreso, governor po doon. So, lipat po natin sa next slide, Benice. So, ito ang aming respondent demographic. Ito po yung sinasabi ko. Ang Metro Manila po natin, registered voters ay 12% of the population natin. Ang NCL, Northern Luzon, Central Luzon, binububutan ng CAR, Region 1 hanggang Region 3 po. Southern Luzon and Bicol Region, kasama po dito ang Calabarzon, Bicol Region at Mimaropa, 22%. Ang Visayas, Central, Eastern, Western Visayas, 20% po. Ang Mindanao, 23%. So lumalabas po sa breakdown po ng survey natin ay 57% are coming from Luzon, 43% are coming from Visayas and Mindanao. Yung Mindanao po natin, abot po ito hanggang Bar. Readable po ang aming survey across all 17 regions in the country. Ibig sabihin po ng readable sa statistics, at least 30 po yan. Ang ating socioeconomic class, ABC, pag sinabi pong ABC, sa atin po, ito po yung sa PIDS, sa PIDS po ng Pilipinas, ang ABC, ang C actually may C1, C2, lower middle income class, upper middle income class. So, ito po ay 50K and above. 10% ng mga Pilipino po ito. Ang Class D, ito po siya.
50 to 10,000 pesos. Ang Class E are below 10K. Of course, this is in general lang po yung sinasabi natin. Kasi may iba pong definition ng salary range. Ayoko po mag-topic na po dito. May iba pong definition ng salary range po sa mga probinsya. Ang ating pong gender, kalahating babae, kalahating lalaki. Pero, alam po, nag-viral po recently si Attorney Heidi Mendoza, may inclusive din po, readable din po ang ating LGBTQIA+ community. Sinama na lang po muna namin dito. Yung po yung ito po ang sex at birth. Iba po ang gender. Kung familiar po sa mga government, meron na pong CALT ngayon. So, we need to be specific sa nila. Alright, so next, I'll give you an opportunity to take the picture. Ito na po yung survey results natin. Okay. Go ahead, sir. Ingitin na lang ako dito. Oo nga eh. Hindi masyado. Kaya Patingin lang. Yan. Okay. Sige po. So, alin po na bago dito? Number 1 to 3. Three-way typo. Deadlock pa din po sa first 1 to 3 statistical typo yan. Ano po ibig sabihin? Bakit may range? Baka nagtataka po kayo uli. Bakit po nag-range dito? Ito po, statistically typed sila sa 1 to 3. Na inaalala niyo po, may 1.96% margin of error tayo. Hindi naman ganun komplikado yung science ito. Pag binawas mo ang percentage ni Media Executive Ben Bitag Tulfo kay Erwin Tulfo, pag binawas mo sila, dapat hindi sila lumagpas sa 1.96. Ganun lang kasimple ang math. It's not that complicated ang statistics. So, statistically type po sila. Ano na bago? Ano po ang difference? So, let's go to the next slide. So, tumaas po I'd like to highlight Senator Bongo. The entire Mindanao region ngayon, kuha po ni Senator Bongo. He has the highest voter preference in the entire Mindanao region. Dati kasi Davao region na po yan. Ngayon po, kakagaling na din po namin sa Northern Mindanao. Lumalabas po dito, solid PDP laban ang buong Northern Mindanao. Nagugulat po kami sa mga results ng face-to-face survey nun. Pumapasok po sa top 12 si Attorney Vic Rodriguez, si Jimmy Bondoc. Solid po sila lahat doon sa Northern Mindanao. Pero that's Mindanao po kasi alam po natin, may Zamboanga region, may Barm, may Soc-Sargen. So, yung pataas po, northern part of Mindanao, solid PDP laban. Pero if we're talking about the entire Mindanao, merong Zamboanga Peninsula, merong Soc-Sargen, merong Cagaga region. Na hindi po lahat solid PDP laban. So, who knows, eventually, ito po kasing effect ng pagkakahuli. We're still feeling the effect of the arrest of the former president. Now, si Ben Bitag Tulfo, Media Executive Ben Bitag Tulfo, and si ACT-CIS Representative Erwin Tulfo, may survey din kami ginawa dito eh. Off the record, nagtanong po kami, kilala niyo po ba yung difference po ni Senator Rafi, Ben Bitag Tulfo, Erwin Tulfo? Medyo nakakatawa po, tumaas na po, 90% kilala sila, but there's still 10% na nami-mix up yung dalawa. So, there's a possibility here na na-mix up yung votes dito. Pero, looking at this, just looking at the pure statistics of this, Media Executive Ben Bitag Tulfo, what the main driver for his votes are Visayas and Mindanao. Ibig sabihin, i-compare po natin magkapatid. Mas malakas po sa Mindanao si Ben Bitag Tulfo kaysa kay Erwin Tulfo. It's because correlated po yan sa pagiging member po ng alyansa ni Representative Erwin Tulfo. Number 3 po sa Mindanao si Erwin Tulfo, si Ben Bitag Tulfo number 2. Yun po yung difference nila. Sa Northern Luzon, mas mataas po si Erwin Tulfo kesa kay Ben Bitag Tulfo. Dala naman po yun ang pagiging member niya ng alyansa. Solid North, damay na din po ang Central Luzon. In terms of the age group of the voters, mas popular po sa younger voters, Gen Z, Millennials. So ang Gen Z po and Millennials, yung mga new voters natin, mas popular po si Ben Bitag Tulfo.
Pero mas mataas naman po sa older generation, Erwin Tulfo. Sa 36 to 50, pantay po sila. Yung mga, I think yung po yung average age po natin, mga 30s po tayo dito. Sa 36 to 50, pantay po sila. Pero mas bata sa 36, mas malakas po si Ben Vitag Tulfo. Sa 51 years old and above, Erwin Tulfo po ang mas mataas. Sa gender, mas mataas po sa babae, si Ben Vitag Tulfo. Mas mataas po sa lalaki, si Erwin Tulfo. Yun po ang kanilang difference. Okay, and ito po, we'd like to highlight the biggest increase in this month's survey, si Senator Bong Revilla Jr. He's leading Calabarzon, Cavite, Laguna, Rizal, and even Quezon. Yun po yung main driver ng kanyang votes, and mataas din po siya sa Metro Manila ngayon and sa Northern Luzon. Ang nagda-drive lang po pababa konti ng votes niya, na supposedly kaya pa po maka 50% voter preference, Mindanao. Ang rank po ni Bong Revilla sa Mindanao nasa 10 and up. Dala po yun again ng pagiging alyansa member. Bumaba po for this month, statistically tied din po sila. Tito Sen. At driver naman po ng votes niya, Metro Manila, Central Luzon. Visayas and Mindanao, parehas po mahina yung number 4 to 5. Now, ito po yung very interesting. 5 po ang tied sa 6 to 10. Similar din po sa mga lumalabas sa mga ibang survey ngayon. Ang 6 to 10 po natin, incumbent Senator Pia Cayetano, there's a decrease in voter preference. Particularly po sa Mindanao. Dalagan ng pagiging alyansa member. Si Ben Abalos, consistent po siya. We've seen the consistency in Metro Manila, Northern Luzon, Central Luzon, even Bicol Region, and Mimaropa. For DILG Secretary Benner Abalos. Similar po sa mga members niya po sa alyansa, mahina po si Secretary Ben Abalos sa Visayas and Mindanao. Senator Lito Lapid and Senator Bato de la Rosa. Si Senator Bato de la Rosa is number 2 in Northern Mindanao and Davao Region. Sila po ay statistically tied din po sa 6 to 10. Now, pwede pa po marumble po ito. And si Senator, dating Senator Philippine Lacson, also statistically tied din po. Ang main driver niya po ngayon, Metro Manila, Calabarzon. So ito po yung nakikita po natin 6 to 10. Pero you can check the difference here. Malapit na din po sila sa 11 to 15, 11 to 18 rank, kung saan meron pong 10 kandidato na statistically almost tied na din po dito. Si Senator Manny Pacquiao, nakita po namin sa aming mga on-the-ground survey, bumaba din po siya. Particularly sa Davao Region and sa Northern Mindanao Region. And it's reflective also dito. Yung nakikita po namin sa mga face-to-face surveys, kasi nag-face-to-face surveys din po kami, reflected din po sa online. So nakikita naman po natin dito, sa on-the-ground, tumaas po si Senator Francis Tolentino. Si Attorney Francis Tolentino, isa po siya sa mataas ang increase sa voter preference. This is driven also by Calabarzon, and this is driven by Central Luzon. What's interesting po now, ang average na po na binoboto, pinipili po ng ating mga registered voters, dati po, yung pinakita po namin sa inyo dati, 9.5, ngayon 10. Ibig sabihin, nagiging decided na po sila. 10 out of 12 candidates, pinipili na po nila. So tingnan po natin, sino po yung tied sa 11 to 18? Senator Manny Pacquiao, Senator Tolentino, if we go to the next slide. Ito po yung mga pantay-pantay na po dito. Si Mayor Abby Binay, 32.88% voter preference. Camille Villar, 32.5% voter preference. And Senator Bam Aquino na bumaba po. Mapapansin niyo po, bumaba po ang dalawang representative po ng Liberal Party. Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan. How can we correlate this po? Na kung matatandaan niyo po, merong mga balita na i-absorb ng alyansa ang dalawang kandidato, si Senator Kiko and Senator Bam. And dahil po dyan, may effect po siya sa Visayas and Mindanao votes niya. Ito naging epekto nito. So yung news po, kung kasama ang dalawang Liberal Party candidates sa alyansa, it will have a negative effect sa kanila. Kasi po, bumaba din po sila sa Bicol Region. Kung saan alam naman po natin, pag sinabi niyo po Bicol Region, Vice President Lenny. So, nung ginawa po namin ng survey na to, kakatapos lang po ng balita. Pero nakita naman po natin na mukhang niluluto pa din.
what I say Manila Luto, yung partnership between Allianza and Liberal Party, inaayos pa din po. Pero, at this stage, it already has a negative effect on the two. Yun po yung kailangan natin ma-highlight. Bumaba po si comedian Willie Revillame. This happened when we did qualitative studies. This happened after his interview. Hindi po nagustuhan ng masa yung sagot niya on how he will handle. Kasi ngayon nakikita niya po yung results po ngayon. And this is reflective of what's happening now. Ganyan kasi mabilis po survey natin. Lumabas po ang kanyang interview last week, nag-viral po yun. And even on the ground, hindi po nila nagustuhan ang sagot ni Willie Revillame. That's the reason for his decline. Previously, nasa top 12 po siya. And of course, another incumbent, the last one incumbent, medyo malayo po sa top 12. Dito po, papansin niyo po, wala po kay Senator Manny Pacquiao hanggang kay comedian Willie Revillame. Nasa top 12 po sila. Statistical. Ang incumbent lang po na wala sa top 12, Senator Amy Marcos. Tumaas konti ang kanyang voter preference. But she's still down in Mindanao and Visayas and Southern Luzon, and she's up lang po sa Northern Mindanao. Doon na po siya tumaas, kaya po tumaas ng 2%. But she is still outside the top 12 in terms of the statistical rank. And 19 to 20, si Representative Marcoleta, tumaas po sa kanya ng 4%. Nakita din po natin, meron po 300 members ng kapatid po natin sa Iglesia ni Cristo ang sumagot ng survey. Mataas po, nasa top 6 ng mga Iglesia ni Cristo voters, Representative Marcoleta. And dinadala din po siya ng kanyang boto sa Davao Region and sa Northern Mindanao Region. And 19 to 20, Philip Salvador. Ito lang po yung papakita namin. Pero lahat po ng 60 candidates, sinurvey naman po namin. The rest of the candidates are within the category po of 21 to 30. So we'll be sending a full report if needed po nyo. Kami po, kailangan po namin mag-send ng report sa COMELEC. Kasi bilang isa po sa nag-register sa COMELEC, kailangan po namin sabit yun. And last, ito breakdown na po natin, daanan natin saglit. Good, finish. Ito po ang breakdown sa NCR. Ito po yung sinasabi ko kanina. Pantay po ang magkapatid ni Erwin and DJ Executive Ben Bitag Tulfo sa Metro Manila. Senator Bongo is 53%. I'd like to highlight for Metro Manila, for the City of Manila, Erwin Tulfo. Kamanaba, District 2, District 4, Ben Tulfo. Yun po yung highest nila. Senator Bongo, 53% in Manila, and ito po yung breakdown nila. Isa po sa nagdala kay Senator Francis Tol Tolentino will be his Metro Manila votes. Isa yun sa reason bakit umakyat din po siya, and mga nagtatanong bakit po mataas si Secretary Ben Abalos. He is number 7 in Metro Manila. Ito pong really interesting, bumaba po sa Metro Manila, Senator Pia Cayetano. Dapat pag sinabi pong Cayetano, tagi, pero she is number 10 in Metro Manila. Right, let's go to the next slide. Napansin niyo po, hindi alos din nagbago numbers. Northern Luzon and Central Luzon, ito po yung sinasabi ko kanina. Representative Erwin Tulfo, mas mataas po sa kapatid niya si Ben Bitag Tulfo sa Northern Luzon and Central Luzon. Pero isipin niyo po, kahit hindi po member ng Alyansa, bilang independent po, si Ben Bitag Tulfo, he is still very high in Northern Luzon and Central Luzon. Mapapansin niyo po, lahat ng Alyansa members, almost all Alyansa members are in the top 12 in Northern Luzon and Central Luzon. But looking at Senator Bongo, is still at 49%. It's still 1 out of 2 voters from Northern Luzon and Central Luzon prefer Senator Bongo. So may mga naiwan lang po Alyansa member dito. Senator Francis Tolentino is the last member of Alyansa. Now, hindi po pasok sa top 12. And Mayor Abby Binay sa Northern Luzon and Central Luzon. So there's an opportunity now for Senator Francis Tolentino, Mayor Abby Binay, if they push a little in Northern Luzon and Central Luzon to increase their voter preference na po. So if we go to the next slide, Southern Luzon and Bicol Region, ito po yung sinasabi ko, tumaas na po si Senator Bong Revilla sa Calabarzon. Ito po nagdadala, Cavite votes, Laguna votes, Batangas votes. Erwin Tulfo, mataas din po dito, pero looking at DJ Executive Ben Bitag Tulfo, 54%. Hindi po nagkakalayo yung magkapatid.
pagdating sa votes dito. And Senator Bongo, kung papansin niyo po yung consistency sa votes si Senator Bongo. Metro Manila, Northern Luzon, Southern Luzon, even Bicol Region, mataas po si Senator Bongo. Dito Lapid this year, yan po ang kanilang breakdown. This is the main driver na nagpapababa ng votes si Senator Manny Pacquiao, Southern Luzon and Bicol Region. Kung titingnan niyo po, nandito, another opportunity to grow also for Mayor Abby Binay here. And lastly po, sa Mindanao, Visayas, Ben Bitag Tulfo, number 1 po sa Visayas. Ang nagtataas po sa kanya, Eastern and Western Visayas. Erwin Tulfo, sumusunod po kay kapatid. Kung papansin niyo po yung rank po nila dito sa Visayas, magkasunod po sila. They are followed distantly by Senator Tito Sen, and even Bong Revilla, mataas po sa Visayas. Kung titingnan niyo din po, Secretary Ben Abalos, number 7 in Visayas. So kung hinahanap niyo po si Senator Amy Marcos, nasa top 15 na po siya sa Northern Luzon and Central Luzon, wala po siya sa Visayas. And lastly, sa Mindanao, ito po, kung titingnan niyo po, overwhelming ang difference ni Senator Bongo. 7 out of 10 voters from Mindanao, pinili po si Senator Bongo. Nagulat din po kami, sa Bukidnon, Cagayan de Oro, nasa 80 to 90% ang voter preference ni Senator Bongo. And ito na po yung nagdala po kay Rodante Marcoleta, 44%. But ang laki po ng difference, Senator Bongo. Consistent pa din naman po yung magkapatid na, si Bato de la Rosa is number 2. Si Ben Tulfo, 51% in Mindanao. Ito po yung nag-cause ng difference between the two. Kasi kung papansin niyo po, sa Luzon, mas mataas po si Erwin Tulfo kay Ben Tulfo. Pero si Ben Bitag Tulfo, bilang independent po, nakikita po ng tao na independent siya. Hindi naman po siya nagsasabi anything about ICC, about impeachment. They see them as an ally here in Mindanao. Kaya po mataas si Ben Bitag Tulfo. Even face-to-face surveys, mas pinipili po ng mga tao sa Mindanao si Ben Bitag Tulfo over kay Erwin Tulfo. Ito po ang kanilang breakdown. Medyo pumapasok din po sa Mindanao top 10 si Ben Abalos. Pero again, I'd like to mention again, may mga bayan po sa Mindanao na solid PDP laban. Nagka-top 12 po si Attorney JD, Attorney Vic, kung kilala niyo po sila, si Attorney Jimmy Bondok sa ibang bayan sa Mindanao. But I'd like to reiterate, that's only in the Northern Mindanao region and Davao region. Pag sinabi pong Zamboanga, the Mindanao Peninsula, sa Barm, sa Soxargen, sa Caraga region, may mga bayan po doon na hindi solid PDP laban. So that's an opportunity for the other Alyansa members. Kaya napapansin niyo po, bakit mataas pa din si Erwin Tulfo and si Bong Revilla sa Mindanao. Okay, and lastly po, ito po other important issues, mataas pa din po ang education and labor and employment. Inanong po namin, nagpa-survey po kami, alam niyo po ba yung mga tarifa ni Presidente Donald Trump? Majority po ng Pilipino hindi po nila alam ang tarifa. Kasi it falls under national security and international news. Wala po muna silang pakialam po doon. Ang concern po talaga nila, again, pagtaas ng sahod, pagdami ng trabaho, pagbaba ng presyo ng bilihin, at edukasyon. Mataas po ang education concern po nila. Kaya kung papansin niyo po, similar survey that we conducted, mataas pa din ang DSWD kesa sa DepEd. Mas mataas ang rating ni Secretary Gatchalian over kay Secretary Angara because of the education still a concern in provinces. If we go to the next slide, ito pa din po ang katingian na hinahanap nila. And ito po lahat na to, nakikita po nila sa mga kandidato din po nila. And even yung mga hinahanap po nila sa mayors, sa mga governors po, ito po din ang hinahanap, hindi po corrupt ang hinahanap po nila. That's 62%. And lastly, the sources of information will be here. Bumaba na po ang YouTube. Dati nasa 50% ang source of information ng YouTube. So kung may nag-spend pa din ng ads sa YouTube, it's medyo you need to allocate your budget sa pataas po. Kasi Facebook and television are still number 1. Radio will be here. Style po sila ng YouTube.
And again, that will be the end of our presentation. Ito po yung mga sumasagot na mga survey po namin. Sila po yung Katak Haray Community. 1 million na po kami nationwide. Ang kapalit po ng pagsagot ng survey, may points po sila. Ang kanilang points, na-convert po nila into GCash loan, cellphones, may 200,000 na po nanalo po sa amin. Again, ako po si Martin Peñaflor. Salamat po sa pakikinig and appreciate po namin yung 6 na buwan na magkakasama po tayo sa aming press conference. So salamat po. And thank you, and we have open na po natin floor for question and answer.